Mahilig ka ba makipagduo? Or mahilig ka ba makipagduo versus squad? Ayun yung madalas na nakikita natin. Or marami nagtatanong paano ba daw sila mananalo. Since duo versus squad tayo dito tuturuan ko kayo kung ano yung mga dapat nyong unahin. Duo versus squad kami natin yung zero kill. Bakit? Kasi pinarayo namin dito is Arsenal. Hindi namin pinaprayo yung kill. Pero since na bonus round yun, yung palagi kong sinasabi, bonus na lang kung magaling ka or malakas ka sa kill rate, di ba? Or mataas. So after namin mag-Arsenal dito, tanyo hindi pa kami nakakapag-upgrade. Pero okay lang since Shockwave and Smoker kami dito, palag kami. Nakita nyo, nag-engage kami rito, kinuha namin yung high ground. Meron sa front, meron sa likod. So ano ba magandang gawin nyo kapag ganyan? Kung ano yung mas konti doon kayo, since mas konti dito sa harap, isa lang dito eh. Dalawa. Sa likod, apat. Siyempre, unahin natin yung yung dalawa lang since mas madali yun. Kasi pag pinalaga namin yung apat, mas mahihirapan kami. So talo kami sa exchange dyan. Dito kami bumabag, nag-engage kami dito. Since dalawa lang to, papalaga namin yan 2v2 situation dito. Nadali na natin yung isa dyan. Dadalihin natin yung second guy. Kaso dinali na ng tropa natin. Nabarag tayo. Pero okay lang, yun yung sinasabi ko. Dapat pag duo versus squad, always lang magkadikit. Kasi yun lang yung pag-asa nyo. Or yun lang yung chance. Diba? So bonus round kapag mas magaling ka. Palagi kong sinasabi. So nakapag double RC na tayo dito na tayo magsisimula ng momentum natin. May tumesting, dinugbog na agad natin yan. So tignan nyo pa yung isa. So yung last guy dito wala na, kasi yung last guy, yung kakampi niya kanina dinali na natin. So yung last guy bonus round na lang yan kasi walang gamit, pektusan mo na agad. So dito pag push namin napakadaming kalaban. So ano ba magandang gawin kapag ganyan? Huwag ka muna agad mag-engage. Ano ka lang dyan, mag pre-aim ka lang, pa-AR ka lang dyan. Since tingnan nyo yung ginagawa natin dyan. Tingnan nyo, patutok-tutok lang tayo dito, tamang baril-baril lang tayo dyan. Dito natin ipapasok yung sinasabi kong may machichempohan tayo dito. So yung isa rito na-chempohan natin, nadali natin yan. So pwede natin kunin yung loot niyan, bibigay natin sa kakampi natin yan kasi wala siyang snowbee. So dito nag-reposition kami kaso nadali yung tropa natin. Umalis kami sa position namin kanina. Bakit? Kasi dumadami na sila doon. May magdudogtag, may dumadating pang bagong squad. So dito may kalabang kaming isang squad, binabantayan nila yung dog tag. So ano bang dapat natin gawin kapag ganyan? Huwag mong alisan yan. Bakit? Kasi kapag inalisan mo yan, walang gamit yung kakampi mo, mahihirapan niya mahihirapan niya mag-reset syempre. So hindi natin inalisan yan. And then may natsyempohan na naman tayo dito, kaya nga palagi ko sinasabi, di baling mabagal yung pace ng laban. Okay lang yun. So may sniper doon, di tayo nadali. Buti na lang may swerte pa tayo kahit konti. So, pag reposition na naman natin dito, di tayo maalis dyan, nagbababad lang tayo. Kaso bigla may nag-push dito, nadali yung tropa natin. Siyempre, igaganti natin yan, dadalihin din natin ng oblak dito, sinampal-sampal natin yan. So, i-up mo na yan. Tapos, magkakaroon na naman kayo ng mga pre na gamit dyan. So, since na sila dito, na down to na natin, ipupush na natin yan, 2v2 situation dito. Matira matibay na lang. So, yung isa dito, kinabahan, nag-out siya. Mas pinili niya mag-out kaysa lumaban. Since meron naman loadout, meron naman din siyang gamit. So, napektusan natin yan. Yung last guy, wala na. Sabi sa inyo, pag last guy, 2v1, wala na, i-push nyo na yan. Bubugbugin nyo na lang yan. Pinush na natin to, pinektusan na agad natin yan. So, naubos natin sila ron kahit apat sila. Diba? Sabi sa inyo, pagandahan lang sa positioning. So, dito, yung last zone, inunahan na namin sa pwesto since nandito yung bilog. Kaso, nadali yung tropa natin. Hindi agad ako nakabackup kasi iniisip ko, baka may sumausaw agad or baka dalawa sila dyan. So, tumempo lang tayo dito, na-chempohan natin. Dinali agad natin yan. Okay lang yan kung maging last game ka. Basta focus ka lang sa game and then diskarte. So since ayaw din talaga magpatalo ng kalaban namin dito, makita nyo naman sobrang liit na ng zone. Ayaw pa nilang lumabas, ayaw pa. Talagang dumidiskarte rin sila. So dito na natin ipapasok yung sinasabi kong may mga throwables ka para madistrap yung kalaban. Kumbaga mag-iisip sila kung nasaan ka ba, iisipin nila yung positioning mo, hindi nila alam. Nandito ka lang, gumamit ka ng crouch dyan or mahiga ka, dumapa ka, lahat pwede mong gawin dyan. Since dito ginagapang natin yung bubong. Bakit? Kasi wala tayong idea sa kalaban, di tayo pwede magparinig ng footstep pag ganyan. Gapangin nyo lang. And then chumempo ka, since mag-collapse na rito, chechempohan natin yan. Meron pala dito sa baba ko, hindi ko napansin. So nagano siya dyan, naging visible siya, pero okay lang. Hindi naman niya alam yung positioning natin dito. Siyempre, bibirahin na natin yan, since nakita na natin yan, pero hindi natin nadali. Sabay baba na tayo dito. Pepektusan na agad natin yan. So pagbaba natin dito, meron na namang isa sinunod na agad natin dito. Hindi niya alam si San Pedro yung bumaba. So kung mahilig makipag-duo versus squad, kung pogi ka, ganyan yung gawin mo. Kaya mag-follow, mag-react, mag-share
para sa mga susunod na video tutorial natin. Mag-abang lang kayo, marami pa tayong i-upload. So kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Bye bye.